Ang i-discuss natin ngayon ay tungkol sa game theory. Kasi nga 'di ba dito sa buhay, ang totoong game talaga survival. So kailangan magiging strategic ka talaga para makuha mo yung gusto mo. So yun lang naman talaga yan, 'di ba? Sa game of life is ganun talaga. Dahil nga survival ang buhay, lahat tayo nakikipag-compete for resources, para kumita ng pera, relasyon din, may competition din yan, etc. Which is ibang topic na yon, yung mga mate selection, yung mga ganyan. Ganun din sa Animal Kingdom, hindi lang tao nagko-compete. Kasi nga, lahat tayo ay nasa program na survival. So ito yan, ang game theory at positioning ay parehong ginagamit sa negosyo, marketing, negotiation, politika at maging sa content creation. Ang layunin ay hindi lang manalo sa isang laban, kundi gumawa ng mga hakbang na magbibigay sa iyo ng pangmatagalang kalamangan. So, di ba kaya nga nagpaparami ng mga resources o pera yung mga tao? Kasi nga, yun yung magbibigay sa iyo ng posisyon or pangmatagalan na kalamangan. Ano ang game theory? Ang game theory ay pag-aaral kung paano gumagawa ng desisyon ang mga tao kapag ang resulta ay nakadepende rin sa desisyon ng ibang tao. So, di ba lahat tayo ay wired for survival? So, lahat ng desisyon natin is para lang sa advantage natin. So, ikaw, dahil nga nakikipag-compete ka sa resources tsaka sa financial freedom mo, is mag-iisip ka ng strategy na makikita mo, ano kayang ginagawa ng kalaban ko? Ano kayang ginagawa ng businessman ngayon? So, yung mga ganun, di ba? So, dun ka magiging strategic. Ito yung halimbawa niya. Ikaw ay TikTok affiliate. May 100 pang affiliate na nagbebenta ng parehong produkto. Hindi sapat na maganda lang ang produkto. Kailangan mong isipin kung ano ang ginagawa ng competitors at kung paano ka magiging iba. So, gusto mo mag-stand out. Kasi pag nag-stand out ka, di ba, or kakaiba ka, is meron kang advantage kasi nga, kakaiba ka hindi ka kapareho ng karamihan. Hindi ka nakikipaglaban sa produkto, nakikipaglaban ka sa atensyon ng customer. Kaya nga 'di ba yung parang yung pag nagiging authentic ka sa sarili mo, 'di ba? Pagka ganun, nangyayari is parang mas nagiging unique ka, wala kang katulad. Usually naman din kasi sa affiliation, lalo na sa content creation, ano lang yan, kopya-kopya lang, tapos konting improvement lang. Ang pangunahing prinsipyo, huwag gawin ang ginagawa ng lahat. Ito nga yun, di ba? Kapag pare-parehong strategy ng lahat, maganda ito, 50% off, bilhin mo na. Nagiging commodity ang content. Mas madaling mas-scroll, mas magandang tanong, ano ang hindi ginagawa ng karamihan. Medyo mahirap to mag-stand out kasi nga magiging innovative ka talaga, tsaka yung mag-iisip ka outside the box. At the same time, pinapanatili mo pa rin yung authenticity mo sa sarili mo, di ba? Hindi ka lang din napipilitan. Kasi tingin ko mababaliwala rin to kung napipilitan ka lang. Hindi rin magtatagal. B, ang pinakamalaking panalo ay minsan hindi direktang pakikipaglaban. Halimbawa, 100 affiliate, 95% ang nagsasabing ang tibay nito, ikaw. Bakit maraming bag ang napupunit pagkatapos lang ng ilang buwan? Biglang iba ang anggulo. Hindi ka nakikipagkompetensya sa presyo, kinukuha mo ang curiosity. Merong ano nito basically, mas maganda strategy para sa akin, speak your mind na lang talaga kung ano yung gusto mong sabihin na ano. Pero dapat strategic pa rin yan kasi minsan pag masyado kang upfront din, parang binibigay mo na yung ano mo, 'di ba, yung game mo. Anticipation, laging isipin ano ang susunod na galaw ng kalaban. O totoo, lahat naman tayo nag-iisip ng ganito di ba? Although wala naman talagang competition pag nag-focus ka sa self, pero hindi mo maiwasan na ilagay yung perspective nila sa'yo. Kasi nga,
Mas lalo na kapag minahal mo sarili mo, 'di ba? Parang mag-iisip ka rin ng sa ibang perspective ng tao. Which is may advantage ka kung self-aware ka. Kung alam mong uso na ang challenge videos bago pa man magsagawa ang audience, lumipat ka na sa storytelling. Oo, totoo yan. Kapag yung saturated na. Parang yung kay yung nagpauso ng Trev style, di ba? Kasi nga, marami nang gumagaya sa kanya. Sooner or later, na rin yan eh. Parang magiging baduy na. Parang hindi ko naman sinisiraan yung style na yun. Pero dahil marami nang gumagaya, parang saturated na, di ba? Wala nang uniqueness. Pero, syempre, yung nagpaumpisa nun, siya pa rin mag-i-stand out. Kasi nga, sa pangalan niya yung yung strategy na ganun eh. Nash equilibrium, isa ito sa pinakasikat na konsepto. Ibig sabihin, walang gustong magbago ng strategy dahil iyon ang pinakamainam base sa ginagawa ng iba. Lahat ng seller nagbibigay ng 20 discount. Kapag hindi ka nag-discount, walang bibili. Kapag sobra naman ang discount, lugi ka. Ito ang equilibrium. Ngayon, ang tanong, paano ka makakalabas dito? Hindi sa presyo, kundi sa value. Medyo mahirap to Nash equilibrium. Kasi pwede mo naman talagang, kuwari, gusto mo magpaka-authentic sa sarili mo, di ba? Pwede mong gawin talaga yung mo. Kesyo, as in, ipilit mo talaga yung gusto mo talaga. Ang drawback kasi niyan, kuwari, hindi siya patok sa trend. Ang mangyayari is, wala magpapatronize, di ba? So parang mangyayari nasasayang na lang yung oras mo, energy. Which is nararanasan ko yan dito sa channel ko, di ba? Kasi nga, kakaiba ka sa mga nagsishare ng info, tapos yung boses mo pa ganito. Tingin ko boses eh. Naobserbahan ko yun sa affiliate ko. Maraming ang views, pero parang walang conversion gaano kasi nga, ewan ko sa boses ba or something. Pero yun yung gusto mong makawala. Babaguhin ko ba yung strategy ko or ano? Pero syempre, kailangan mo rin mag-improve. Iti-take consider ko pa rin yung mga patok or trendy. Pero, pwedeng mag-improvise, gano'n na lang. Yun ang tingin ko the best Hindi mo pa rin babaguhin yung mo, pero pwede ka mag-improvise. Zero-sum game. Kapag panalo ng isa, talo ng isa. Halimbawa, isa lang ang bibili, 10 affiliate, isa lang ang kikita. Parang all-in to, 'di ba? 10 bibili. Isa lang ang bibili, 10 affiliate, isa lang ang kikita. Well, ako kasi dito sa ganito zero-sum game, naniniwala ako na wala talagang competition sa Pilipinas kasi 117 million yung tao, 'di ba? Kahit sabi mo isama mo yung bata at matatanda, pero napakadami talaga. Tapos online na. Yung nasa Mindanao, nasa Palawan, nasa kasulok-sulukan, may internet na. So, wala talagang kalaban sa Pilipinas. Now, ibang usapan pag nasa western country ka, kagaya nung napuntahan kong bansa, di ba? New Zealand, which is 5 million lang yung tao doon. Mahirap doon ang laban talaga, promise. Kaya nga wala nagbi-business gaano dun kasi nga, ang unti ng tao. Non-zero sum, mas maraming pwedeng manalo. Halimbawa, isang creator, isang supplier, affiliate, customer, lahat kumikita. Ito ang mas magandang business model. Well, consistency lang naman talaga yan eh. Pero magiging strategic ka pa rin. Kuwari, magtatayo ka ng business, pero umuupa ka, medyo talo ka doon. Kahit mag-consistency ka, magne-negative ka kung wala talagang bumibili, di ba? Kung hindi ka nangungupahan, medyo may advantage ka. Kung nagtayo ka ng business sa isang spot, ang magpapatalo kasi sa iyo yung upa. Malaki kasi renta talaga eh. So mostly dyan talaga na natataga eh. Kaya nga ngayon, ang dami nagsasara mga establishments kasi nga sa upa. First mover advantage, ito yung sinasabi ko, yung first strike. Gagaya nung kay Josh Mojica. Basta yung kauna-unahan ka nag-introduce ng product na yon or service,
is ikaw talaga may advantage. Ang unang gumawa ng isang bagay ay kadalasan may malaking bentahe. Advantage din. Hindi lang naman sa benta, advantage din. Kasi ikaw yung, ikaw yung first di ba? So, yan, halimbawa, nung unang lumabas ang AI videos, kaunti lang gumagawa, madaling mag-viral. Kapag lahat ginagawa na, mas mahirap. Oo, kasi yung algorithm, dumadami na kasi, 'di ba? So lalo na ngayon sa online. Pero dito sa Pilipinas, hindi pa rin ako naniniwala dito kasi nga 117 million or nasobra na ako sa abundance mindset. Pero naniniwala talaga ako na talaga, magkakaroon sa Pilipinas. Mas mabilis yumaman sa Pilipinas sa totoo. Second mover advantage, hindi rin laging panalo ang nauuna. Mas maganda minsan ang hintayin mong makita ang mali nila. O pwede to maganda strategy to, di ba? Kaya nga yung mga nag-share ng mga knowledge ngayon, alam mo yung mga Gen Z ngayon, nakuha nila yung knowledge sa mga generation ko, which is dapat lang din naman talaga. Now, pag tumanda na yung mga Gen Z, sila naman mag-share ng knowledge sa mga younger generation, ganun lang, pasa-pasa lang, di ba? Kaya yung mga hustle culture, yung mga ngayon, nakikita nyo sa Gen Z, produkto yan nung generation ko na nag-share ng mga strategy, which is nag-fail din kami, di ba, nung maraming attempts, kasi nga hindi pa kami dun sa point na online na, tsaka yung information is nandyan na talaga sa'yo. May chat pa nga kayo Yung mga Gen Z, swerte nyo talaga. Pagkatapos ay gumawa ng mas magandang version. Halimbawa, may viral na video, huwag mong kopyahin, pagandahin mo. Improvise nga, di ba? Signaling, ano ang ipinapakita mo para paniwalaan ka? Maraming views, maraming orders, actual usage, honest review. Nagkakaroon ng trust. Well, totoo to. Kasi maraming factors kasi para makuha mo yung yung mga followers, subscribers. May parte na rin na pagbebenta ng sarili dito kasi, 'di ba? Kasi parang kung mag-innovate ka na sarili mo talaga, medyo matatagalan ka rin, pero pag nag-work, solo mo lahat ng 'di ba, benefit. Now, ang mas madaling paraan, jump ka na lang sa bandwagon, 'di ba? Which is yung ginagawa ng karamihan. Kasi yun yung patok sa masa, which is tested and proven na. Hindi na natin alam kung truth ba yan or hindi, di ba? Kaya nga kung ano nga yung uso, di ba? Yun yung parang paulit-ulit na makikita mo dyan. Tapos pag may bago nag-introduce, magiging uso na naman yun. Commitment strategy, kapag committed ka na, mas mahirap umatras. Halimbawa, I will upload 10 videos every day for 90 days. Psychologically, mas malaki ang chance na ituloy mo. Kasi nga, yung consistency kasi, di ba share ko na sa inyo yun, yung subconscious natin is naniniwala siya sa consistency. Wala siyang pakialam sa truth ba, evil, or good, bad ba yan, or etc. Wala siyang pakialam sa label ng Ang pinaniniwalaan niya is yung consistency na nararamdaman mo, consistency na pinaniniwalaan mo, consistency na kilos mo, which is magiging memory reflex ng katawan mo, di ba? So, yun nga yan. Ito, dito na tayo sa positioning. So, ito ang pinakamahalagang konsepto sa marketing. Ang positioning ay, itong sinashare ko na info sa inyo, hindi lang to about sa marketing or kung sa life talaga to in general. Kasi nga game theory nga, di ba? Ibig sabihin nito, yung magkakaroon ka ng advantage para sa sarili mo. Which is share ko, yung para lang sa ikakabuti, para lang sa benefit mo.
So, ang positioning ay ano ang unang pumapasok sa isip ng tao kapag narinig ang pangalan mo o nakita ang content mo? Well, merong ganito, share ko sa inyo. Manood kayo ng mga Machiavellian videos. Kasi mostly nun is power and dominance yung ano nun tsaka self-mastery rin yun. So, di ba nga, yung mga tao, ginajudge ka na nila sa unang kita pa lang sa'yo. Tapos, final na yun. Yun nga yung sinasabi na first impression last. So, kapag sa una pa lang, nakita na nila na weak ka or strong ka, is malalaman mo na agad, di ba? Kung ano, pwede mo ba sila ikat or magpapatuloy yung relasyon or yung mga ganyan. Pero dito nga, pinag-usapan nila dito is yung ano ang unang pumapasok sa isip ng tao. Yan nga yun, first impression last, di ba? Kapag narinig ang pangalan mo o nakita ang content mo. Halimbawa, Volvo, safety, Apple, premium, Rolex, luxury. Hindi nila sinasabing sila ang pinakamagaling sa lahat. May isang malinaw silang pwesto sa isip ng customer. O yan kasi yung positioning di ba? Kaya nga ang daming nagko-compete sa yung pagiging rapper, tapos sabay pagiging content creator, o yung gusto nila mag-excel sa field nila, di ba? Yung ganyan, which is wala namang masama doon. Parang kuwari, yung, alam ko sa ngayon, sa generation na to, tinatawag, mas mahalaga ng tawag nila niche or personal branding. Di ba parang ganun na yung nangyayari, personal branding. Kuwari ako, tong channel ko, pag napakinggan nyo ba to, anong niche ba to, di ba parang mga law of attraction, or etc. di ba? Yung mga info na sinishare. Basically, strategy siya for survival. Actually, yung content ko parang mix siya law of assumption, pero mostly talaga siya, nagfo-fall siya sa strategy for survival. Which is kasama pa rin yung law of attraction, law of assumption, mga ganun. Paano mag-position? Strategy 1. Mag-own ng isang salita. Halimbawa, pinakatibay o minimalist. Kapag narinig iyon, ikaw agad ang maaalala. Oo, di ba? So, sa akin, ano ba trademark ko? Survival ang iikot lahat, kapayapaan, tsaka believe nothing, only what benefits you. So, yun lang naman yung matatandaan nyo kapag nakikinig kayo sa akin, dun lang iikot lahat. At self-love pala, di ba? Which is yung core strategy ko para sa lahat. Sa akin talaga, wala talagang makakatapat sa self-love na strategy talaga na nilapag ko Yun talagang core principle sa lahat talaga Kasi, kahit tong game theory, dun pa rin to babagsak Siyempre, kung mahal mo sarili mo, magiging may pagka-selfish ka rin yan kahit papaano, di ba? Isipin mo kung paano mo makukuha yung gusto mo sa terms mo. So, magfo-fall pa rin talaga siya dun. So, strategy 2, mag-focus. Mali, lahat binibenta. Mas maganda isang niche. Halimbawa, travel essentials lang. Kasi pagka marami kang pinagpo-focusan, is scattered, di ba? Parang ganun kasi yung algorithm ng ng mga online Kailangan may isang specific niche ka, tapos dun ka makikilala, tapos dun ka na magpo-focus. Strategy 3. Differentiate, hindi sapat na mas mura, mas maganda, mas organized, mas aesthetic, mas premium. So parang yung kuwari, maraming benefit yung tao. Kuwari, nakinig sila sa akin, ano bang benefit mapapala nila? Kuwari, nakinig sila sa specific content creator, anong benefit makukuha nila, di ba?
So gusto kasi ng tao bang for the buck, 'di ba? Or yung pag nakikinig sila sa isang content creator, marami sila natututunan, hindi lang yung isa lang, 'di ba, na specific na paulit-ulit, which is magsasawa ka rin at maboboard. Kaya naman kayo nakikinig ng mga info ko kasi nga paiba-iba talaga siya. Na hindi lang iikot na sa isang topic lang. Kagaya nito, malamang igagaranti ko 70% sa inyo hindi pa narinig tong game theory tsaka positioning na to. Strategy 4, emotional positioning. Hindi produkto ang binibili, pakiramdam. Halimbawa, bag. Hindi canvas ang binibili. Ang binibili confidence, style, convenience, identity. Yun, kaya nga maraming bumibili ng iPhone eh. Bukod sa maganda yung camera is yung exclusivity na pagka naka-iPhone ka, may sense of luxury siya, tapos pangmayaman, di ba? So kasama na rin yun sa binibili. Di ba? Yung, ano pa ba? Yung kotse, di ba? Ano ba yun? Lamborghini, Ferrari. Pagka mayroon ka mga ganyan, is nandun ka na sa echelon ng mayayaman talaga. Yung mga Rolls Royce, yung mga ganyan, yung mga mamahalin. So, strategy 5, enemy positioning, magkaroon ng common enemy. Halimbawa, hindi lahat ng bag pare-pareho, biglang nagkaroon ng comparison. Parang gusto mo i-compare yung mga services mo or produkto mo sa iba. At bakit ba nila bibilhin yung produkto mo? Kasi may kakaiba sa kanya. So, hindi kagaya, parang ganito, bilhin mo tong cellphone ko kasi sa ngayon, di ba, yung mga cellphone wala ng 3.5mm jack. So, ito, meron tong 3.5mm jack. Mas advantage to sa'yo, di ba? Parang ini-exclude mo yung mga competition mo. Parang ganun yung strategy 5. Strategy 6, scarcity positioning. Kapag naubusan ka nito, mas nagiging desirable. Oo. Pero ito, ang share ko sa inyo, sa mga Machiavellian principle, less talk, tahimik ka lang dapat, tapos hindi ka ganong magpapakita. Kasi pagka masyado kang exposed, familiar na yung mga tao sa'yo, nagkaroon ng familiarity, mabilis magsasawa. Di ba nga may kasabihan, familiarity breeds content? Parang yung mga king, may nakakakita ba sa king? Di ba pag mag-i-speech lang siya, pero nagtatago lang siya sa castle, di ba? Kasi yun yung ma-maintain yung power niya eh. Nagkakaroon kasi ng mystery, hindi alam kung ano mangyayari. So bago mo makausap ang king, may mga guard pa yan, mayroong mga advisor, yung mga ganyan. Basta makinig din kayo ng mga Machiavellian principle. Kasi nga, dito sa Game of Life, survival talaga to eh. Strategy 7, authority positioning, magpakita ng expertise. Halimbawa, comparison, testing, close-up, durability test. Kaya nga, maganda talaga, meron ka talagang expertise or dalubhasa. Yun talagang pag sinabi yung pangalan mo, is may naka-attach na expert ka, di ba? Kaya isa rin yan sa reason kung bakit ako gumawa ng book eh. Kasi para pagka nabasa nila yung book, ito yung gumawa nito, yung ganyan. So, syempre, kaya ako rin ginawa yun, di ba? For the sake of, hindi naman popularity. Main purpose ko nun is ma-share yung shortcut na strategy sa mga law of attraction, assumption, etc. Strategy 8, premium positioning. Huwag puro mura, sabihin din matibay, elegant, pangmatagalan, nagbabago ang perception. Parang bibigyan mo ng feeling yung tao na belong siya, yung parang ganyan na ata to eh.
Tsaka yung parang premium positioning, di ba? So, marami na itong nauuto eh. Alam mo yung mga Louis Vuitton, yung mga ganyan. Kasi dun, yung dati, nag-abroad ako, parang yung feel ng tao, ang binabili kasi ng tao is sa brand, yung brand talaga eh, sa totoo lang, para magkaroon sila ng feeling na ano, mayaman sila or aesthetic or kaya nila makabili ng ganun. Sa isip-isip ko naman, kasi tiningnan ko yung mga, ano eh, yung mga, anong tawag dito? Yung quality ng mga produkto. Sabi ko, hindi naiiba to sa Nike. Kasi pag ako, tumingin ako ng produkto, pinipisil-pisil ko pa yan, tapos kinakapa ko yung texture, yung leather. Sabi ko, parang kapareho lang din to ng Mac Gym. Tapos yung glue niya, same lang din naman dun sa glue na Nike na sapatos. Sabi ko, pag tiningnan ko to, malamang China rin tong gumawa nito. Pero ang daming tao talaga bumibili Pero kung hindi mo ako papapabili nun. Pero siguro kung hindi, kahit mayaman ako, ayoko pa rin bumili nun. Waste of money. Lagay ko na lang sa ibang ano. Kasi sinasabi nila, i-spoil mo yung sarili mo dahil once in a lifetime ka lang naman mabubuhay. Well, wala nang kasi sa akin yung maya di ba? Ibig sabihin yung maya yung illusion ng ganyan, di ba? Nakikita mo na kung ano talaga yung gamit. As gamit lang talaga na masisira, pwede mong gamitin. So, ba't ka pa bibili ng ganun? Napakamahal. Not worth it. Para sa akin lang yun na kung mayaman kayo, gusto niyo ma-feel na belong kayo or na rich talaga, nasa sa inyo na yan. Pero sa totoo, parang sa akin, hindi elegante yung may tatak eh. Mas elegant talaga yung walang tatak. Yung, yung low-key talaga na wala talagang tatak, wala kang mahahanap na logo. Mas maganda tingnan yun, di ba? Pagsasama ng game theory at positioning. Kung ikaw ay TikTok affiliate at maraming nagbebenta ng parehong produkto, huwag makipagkompetensya sa presyo lang. Mas mahirap manalo kung pare-pareho ang mensahe. Maghanap ng hindi na gaanong ginagamit na anggulo. Halimbawa, ipakita ang aktual na paggamit sa iba't ibang sitwasyon o sagutin ang karaniwang tanong ng buyers. Well, ginagawa ko to pero hindi siya patok sa totoo lang. Pati nga tong pagko-content creation ko na ganito na yung mga info na sinishare ko. Kasi bago to sa tao Pag naririnig nila to, hindi nila magigets. Alam ko na yung perception na yan kasi nanggaling din ako dyan Alam mo yung pagka nag-share ka ng ganitong information, gibberish to. Alam mo yung ganun lang yung maririnig. Pag yung consciousness ng tao, hindi talaga siya tugma dito, ganun lang yung maririnig nila. Kailangan nilang panoorin na 10 beses, di ba? Para malaman nila kung ano talaga yung pinupunto ng speaker. Magbuo ng consistent na identity. Kapag paulit-ulit na pareho ang kalidad at estilo ng content mo, mas madaling maalala ng audience. O, totoo to, kasi parang nangyayari, trademark mo na yung ganyan, di ba? Mag-test ng iba't ibang hooks. Isa to, itong talaga, crack talaga Kasi nga, ang attention span ng tao ngayon is napakaikli lang talaga. Kung gumagawa kayo kung content creator kayo, makaka-relate kayo dito kasi may insight yan May kita mo yung first 1 to 2 seconds, yun ang pinaka-importante para talagang magstay yung mga tao. Dahil nga sa hook, di ba? Pagka hindi na nila nagustuhan yung sinabi mo ng umpisa, hindi mo sila na-hook sa emotionally. Emotion kasi talaga Actually, uto-uto talaga mga tao Kasi pwede mo sila ma-hook sa talaga sa emotion. Mag-test ng iba't ibang hooks. Halimbawa, problem-based, curiosity, demonstration. Pagkatapos, ulitin ang mga format na may pinakamagandang performance batay sa views, watch time at conversions. Mag-obserba ng competitors pero wag basta manggaya. Tingnan kung ano ang gumagana sa kanila pagkatapos gumawa ng versyong may sarili mong presentasyon at dagdag na halaga. Sa madaling salita, ang game theory ay nagtuturo kung paano mag-isip sa harap ng mga kilos ng ibang tao.
O parang nilalagay mo yung point of view mo sa iba. Tapos kung mag-isip ba siya pa anong gagawin niya sa ganitong sitwasyon, yung mga ganyan, di ba? Habang ang positioning ay tungkol sa pagbubuo ng natatanging pwesto sa isip ng audience. Kapag pinagsama ang dalawa, kaya nga first impression last kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito lang key formula sa lahat-lahat. Mahalin mo yung sarili mo kasi pag minahal mo yung sarili mo talaga, iproproject mo yan outside yung internal na pagmamahal mo, yung kilos mo, salita mo, may bigat. As in, yung presence mo pa lang, hindi magigets ng tao kung ano meron sa'yo. Parang mysterious ka na agad. Doon pa nga lang, magkakaroon ka na ng advantage eh. Diba? Kasi nga, kakaiba ka sa lahat eh. Pag minahal mo yung sarili mo, malamang 1:1 ka, magiging unique ka kasi focus mo sarili. Kapag pinagsama ang dalawa, mas magiging sistematiko ang pagdidesisyon mo at mas tumataas ang tsansa na mapansin ang iyong content sa gitna ng maraming kakumpetensya. Oo, totoo rin naman yan, pero yun nga, hindi mo maiwasan kasi nga, majority rin ng mga tao is herd, may hive mentality or herd mentality. Minsan nga parang gusto ko na rin benta yung sarili ko sa totoo lang eh. Kasi nga, pagka content creator ka, dalawa lang naman ang route eh. Magpakatotoo ka the hard way. As in, kung unique na unique ka talaga. Meron iba talaga nagpakatotoo sila, pero yung papakatotoo nila is nagkataon na nag-fall siya sa bandwagon. Ibig sabihin, yung patok pa rin. Gets mo yun? Kasi nga, di ba yung wala naman talagang authentic self eh. Composition to na maraming brainwashing natin, tsaka mga experiences natin, tsaka yung mga, yung mga na-encounter natin. Basically, lahat ng pumasok sa memory, which is naging ikaw ngayon, di ba? So basically, wala talagang totoong ikaw. Kasi nga, mga ano lang yan eh, experiences mo, pati nga personality mo, di ba? Nahubog lang yan base sa environment mo, paniniwala mo, or yung tingin mo magbe-benefit sa'yo. So, ito na lang yung game theory at positioning. Hopefully, may natutunan kayo dito. Peace.